Pilipinas, ang oras po 6:42. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito pa ang programang Dos Kumpanieras. At ako po ang nagsusolong panyera ng bayan sa ngalan po ni Attorney Cam, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dos Kumpanieras. At 18 na po sa buwan ng Setyembre 2024. Malapit na talaga, 2 weeks or less than 2 weeks. Oktubre na naman. At syempre, alam nyo na ang kasunod nun. Mga kantang pamasko at saka yung inaasam nating Christmas bonus. Dos Kumpanieras. Pero hindi po tungkol sa Pasko ang ating tatalakayin tonight dahil batay po sa isang tanong ng isa nating kababayan na nagpapa-anonymous na lang, nagpapatago sa kanyang pangalan. Buti lang nabanggit niya kagad na anonymous lang po. Dahil sabi niya, sana po mapansin po ninyo yung live-in partner ko ay nahulihan ng droga. In-inquest na po siya, 5'11" ang kaso niya. Hindi po ang height, ha? Ano po ba yun? At ano po ba ang ibig sabihin? Ano po ba ang ibig sabihin nun? At ang sabi po sa kakilala namin, mag-amin laya na lamang siya para mapabilis. Dos Kumpanieras. Yan po ang tatalakayin natin tonight dahil common na common po para sa mga na-involve sa droga o may kamag-anak na bagaman at hindi involved sa droga ay nakasuhan o nasali sa mga entrapment operations na damay sa kung merong mga raid, no? Common na common po itong 5'11". Hindi po ito ang tawag doon mini grocery. Hindi po yan convenience store. Hindi rin po yan height, no, ng inyong kakilala. Dos Kumpanieras. Ang 5'11" po ay ito po yung mga section, no, doon sa ating Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, no, patungkol po ito sa possession at saka yung pagtutulak. Ay, mali ako. 5 is tulak at 11 is possession of illegal drugs or controlled precursors. Dos Kumpanieras. Yan po ang tatalakayin natin tonight and syempre yung mga iba pang activities na itinuturing na illegal sa ilalim po ng RA 9565 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dos Kumpanieras. Kaya naman, if you have questions patungkol sa ating talakayan tonight or related sa ating talakayan tonight, 0919-2826485. Nababasa ko po ang inyong mga mensahe dyan. At syempre pa sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube bilang comment. Pwede din po sa DZRH Dos Kumpanieras Facebook page bilang comment sa ating live feed tonight at DZRH News Television Facebook Live, gayon din sa DZRH News Facebook Live. Dos Kumpanieras. So, good morning, good afternoon, good evening, and good night sa lahat po ng nanunood sa atin tonight. Meron din po tayong 500 pesos na ibibigay sa isang nanunood na maswerteng sasali sa ating talakayan or mananalo sa ating Malakas Promo Question. Ang tanong, ano ang tawag sa proseso sa mga criminal cases kung saan ang akusado ay pinapayagan na umamin sa mas mababang kaso? Ipadala po bilang private message sa atin sa DZRH Dos Kumpanieras Facebook page. Pipili po ako ng isang mananalo tonight. Dos Kumpanieras.
Ayan. So, magandang gabi po muna at pagpupugay sa mga nanonood sa atin tonight. Nakikinig si Ma'am Linda Hularbal at syempre si Attorney Reggie Hularbal. Nagda-drive nga nasa daan ngayon at sa lahat po ng mga iba pang nanonood sa atin, lalo na dito sa ating DZRH TV 4K live stream, si Gael Enriquez na nanonood sa Hong Kong. Nanonood din sa atin sa Dos Compañeras Facebook page. Magandang gabi rin po sa inyo. Kenneth Arevalo, Tita Ami Miraflor Garcia, Mirna de la Cruz, Moonbeats, Roxanne Costo, Violeta Montecalvo Zambrano, and Boboy Pertos, si Eduardo Narvaez dyan sa Atlanta, Georgia, USA, si Ramel Maluto at gayon din si Charo Abraham. Magandang gabi sa iyo, Mami Belen Rivera at syempre pa, Naimbag Arabi, Imam Grace Recta, si Mel Aquino at syempre pa, Rudy Valpalma, Facebook ang nakalagay doon. Facebook, Borromeo, Roy P. At syempre, itong si Joseph Abalos at Jericho Ferrer. Magandang gabi po sa inyo. Dos Compañeras. Pasensya na po kayo, nagmas po ulit ako, kasi po ako ay hinika. Pag aalaga ko na lang din po sa aking sarili. Pero, ang importante naman po dito ay hindi ang itsura ko, Ang importante po ay naiintindihan ninyo ako at tama ang tinatalakay ko. Yun naman po ang importante doon. Dos Compañeras. Wala po sa itsura, wala po sa pisikal na anyo, yung hindi po yung pisikal na anyo ang dapat na batayan, kung kailan tayo makikinig. Bagaman at syempre ibang dating, pagka ibang dating kapag complete package. Pero syempre pagka po kayo nasa korte, ang kailangan po ay marunong maalam ang inyong abogado regardless, kung ano ang kanyang itsura. Hindi po yan nakukuha sa itsura. Bagaman at siya, plus factor. Dos Compañeras. Pero hindi po yan ang basihan pagdating sa korte, May mga napakagagaling pong mga abogado na hindi naman kagwapuhan, hindi naman kagandahan, pero talagang isusulong po ang inyong kaso pag sila ang nag-handle, Anyway, dakuan po natin ang ating talakayan, Tatalakayin po natin ang ilang mga probisyon ng RA 9165. Napakahaba po nitong batas na ito, pero yun lang pong mga relevant at yung pinaka-common doon sa mga kasong kinaharap ng ating mga kababayan, lalo na yung mga maliliit nating kababayan. Not by reason of height, kundi yung hindi naman nakakaalwan sa buhay. Dos Compañeras. Relevant din po sa ating talakayan ang issue or topic ng arraignment. Ano ba yung arraignment? Yun po yung tinatanong kayo, yung akusado, Ano ang masasabi mo dito, guilty or not guilty? Not guilty, Your Honor. O kaya naman nagsasabi kayo, guilty, Your Honor. Patay, tapos na ang kaso. Sentensya na ang kasunod. At syempre, yung plea bargain, kung saan, yun pong akusado ay pinapayagan na na umami na lamang sa mas mababang kaso una para mapababa ang kanyang sentensya at mapabilis ang proseso. Dos Compañeras. Yun po yung tinatawag na plea bargain. Ang tanong, Attorney, kapag plea bargain ba, yun ba yung amin laya, Tatalakayin po natin yan sa ating pagbabalik. Dos Compañeras. Romeo Paglinawan, magandang gabi sa iyo at syempre hindi pala akong binabati niya. Si Attorney Cam at Attorney Molina. Iisa lang po si Attorney Cam at Attorney Molina. Si Attorney Cam ay Cheryl Adami Molina. Yan. So magandang gabi pa din sa iyo. And syempre CJ Acelo, Magdalena Martin Evitz Escueta, gayon din sa iyo Joseph Abalos at Menchi Cara. Magandang gabi po sa inyo. Si Mirna de la Cruz, magandang gabi po. Dos Compañeras. Again, sa ating DZRH Malakas Promo question, ano ang tawag sa proseso sa mga criminal cases, kung saan ang akusado ay pinapayagan na umamin sa mas mababang kaso. Ipadala po bilang private message sa DZRH Dos Compañeras at mamimili ako ng isang mananalo tonight. Magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Ako pa rin po nagsusolang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. RA
Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programa ang Dos Compañeras. Kasama pa rin po nagsisolang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin yung 511. Hindi po yung height ninyo, ano? Yun pong sections 5 and 11 sa ating RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito po yung common na kinahaharap ng ating mga kababayang na i-involve sa droga. No? Alam niyo po ba na may mga kaso na napakaraming mga kaso, no, na bailable sana, no? Ang kaso ay bailable sana, pero yung akusado po hindi makalabas-labas. Bakit? Kasi mahal po kasi ang pagpapiyansa, o kung hindi man ganun kamahal, hindi naman afford ng ating mga kababayan. Dos Compañeras. Lalo na kapag po drugs, yun pong drugs, ang nabasa ko, kasi hindi po talaga ako nag-handle ng drugs cases, no? More on corporate at ibang mga kaso, mga civil cases at labor po ang sinahandle ko. So personal choice ko po ito na ayoko po talagang ma-involve sa droga. Sa mga pag-hahandle ng kasong may kinalaman sa droga. Pero kapag po nag-a-appear ako sa korte, ino-observe ko po talaga, no, kung paano ang nagiging proseso, yung mga depensa, kung paano yung disposition ng fiscal kapag merong mga fiscal magpi-plea bargain ako, no, yung ganon. Yan. Pati yung judge, kasi may pagkakataon, marami pong mga pagkakataon ang kasong may kinalaman sa droga ay non-bailable, hindi nakakapagpiyansa. May mga limitado lamang po na mga provision doon na inaalaw yung piyansa, unlike in other crimes. Dos Compañeras. Ayan. So, in essence, discretionary po ito, or depende po sa discretion or sa pagpapasya ng huwes kung ito ay papayagan na mag-bail. Kasi pwede pong magpetisyon ang abogado ng akusado na mabigyan ng pagkakataon na makapagpiyansa ang isang akusado. Depende sa desisyon ng huwes. Meron pong mga huwes na napaka-stricto. Meron namang mas madaling pakiusapan, no? Pero meron talaga siguro dahil na rin sa kanyang personal na pananaw, no? Syempre nakakaapekto din po 'yon. Dos Compañeras. Anyway, yung patungkol po doon sa unang katanungan, dahil ang sinasabi niya, yung live-in partner niya ay nahulihan ng drugs, in-inquest na siya. Ibig pong sabihin, kapag ka-in-inquest, ito ay nahuli without a valid warrant of arrest, or without a warrant of arrest. Maaring sa buy-bust, sa entrapment operations, no? Usually, ito yung mga nangyayari. So, ini-inquest po siya. Ibig pong sabihin, kailangan ma-determine kung merong sapat na batayan para patuloy siyang i-detain, no? Pending pagpa-file ng information in court. Dos Compañeras. Pero syempre, limitadong oras lamang po ito, no? Kaya po siya kailangang i-inquest kaagad. So, meron pong mga counts ng 12, 16 if I'm not mistaken, and 36, 24 and 36, depende po sa gravity or bigat ng kaso na kinahaharap ng nahuli without warrant. Dos Compañeras. Again, yun pong Section 5 ay patungkol doon sa sale, trading, administration, dispensation, delivery, distribution, and transportation of dangerous drugs and or controlled precursors and essential chemicals, no? So, ibig pong sabihin, dito po pumapasok yung mga pagtutulak ng illegal na droga, yung mga shabu, ano pa ba, hindi ko kasi alam, morphine, heroin, at kung ano-ano pa, sino bang nakakaalam dyan? Dos Compañeras. So, kapag ka po ganito, ang penalty is life imprisonment. Dati meron pa tayong death kasi, di ba? Kaya lang, kailan ba yung inabolish ang death penalty dito sa Pilipinas? So, ibig sabihin, ang pinakamataas na po na posibleng maging hatol sa mga heinous crimes ay hindi death, kundi life imprisonment na lamang. Dos Compañeras. Ngayon, kapag ka po, no, yung mga nag-broker,
no? Kapag ka po broker, nasa 12 years and 1 day hanggang 20 years, yung maaring kaharaping parusa, hindi ko pa po binabanggit yung patungkol doon sa taas ng fine o multa na ipinapataw po ng batas. At syempre, kapag ka po ito ay within the 100-meter radius doon sa, nasa loob ng 100-meter radius doon sa may eskwelahan, life imprisonment or yung maximum penalty pa rin po ang ipinapataw ng batas. Dos Compañeras. Now, ito pong sa tulak, no, sa pagtutulak ng illegal na droga ay hindi po ito bailable, no? Hindi po ito bailable. Yun po yung nasa Section 5. Ngayon, meron pong yung 5, kaya 511, usually magkakambal sila. Yung 11 naman po ay patungkol sa possession o ano ba sa Tagalog yung possession? Basta makitaan ka na meron kang sachet ng illegal na droga sa iyong possession, no? Not necessarily pangbenta, pero ikaw meron kang nahulihan ka nito, yun po ay depende sa dami kung ilang gramo ang makikita sa iyo. Dos Compañeras. Meron naman po itong parusa penalty na life imprisonment kung yun pong halimbawa naka 10 grams or more, na depende po kasi sa uri or kalidad ng droga na nahuli. Pero generally pag naka 10 grams or more ay nasa penalty of life imprisonment at multa na 500,000 pesos hanggang 10 million pesos. Dos Compañeras. Kaya lang may mga pagkakataon po na below 5 grams yung nahuhuli sa possession, like sachet. Hindi ko alam kung gaano ka dapat, ano ang usual na dami sa isang sachet. Yung mga nakakaalam dyan, turuan nyo nga po ako, gaano ba kadami usually yung mga isang sachet, no? Kasi kapag ka po below 5 grams, no, ito po ay kumbaga mas mababa yung parusa na ipinapataw. At ito, kapag ka below 5 grams, ay maari pong makapagpiyansa. Dos Compañeras. Bagaman at ito pong below 5 grams ay 12 years and 1 day hanggang 20 years pa din ang parusang kulong at merong fine na 300 hanggang 400,000 pesos. Pero ito po yung pumapasok sa plea bargaining. Anong ibig sabihin nito? Pwede kang umamin sa mas mababang krimen. Dos Compañeras. In fact, meron pong tabulation bilang guide, no? Itong ating Department of Justice para po sa mga prosecutors for purposes of plea bargaining, no? Kung maari bang umamin sa mas mababang krimen ang isang akusado. Dos Compañeras. Ayan. So, I hope na susundan po ninyo ako. Medyo komplikado po ito, yung usapin sa droga, maliban pa sa nakakatakot, no? Dahil kapag usaping droga ang pinag-uusapan, ay talaga namang nakakatakot po, no? Itong usapin na ito. So, kapag ka po ang isang tao ay may kasong 511, no? Understood na yon. Kapag ka sinabing 511, drugs yan, 9165, no? Yun pong 5, ay yun pong Section 5 tulak, hindi po siya bailable, hindi po siya nagiging subject ng plea bargain generally. At yung 11, no, ito po ay maaring bailable depende sa kantidad o sa dami ng nakuha sa possession ng akusado. Dos Compañeras. Yan. So, bailable at saka maaring maging subject ng plea bargaining. At so papasok ngayon, attorney, kapag nag-plea bargain ba kami, yun ba yung amin laya or is there such a thing as amin laya? Marami kong pagkakataon kapag naaresto ang isang akusado, no, hindi nakakapagpiyansa. Say for example, matagal ang pag-iral ng kanyang kaso, ibig sabihin matagal na nagmo-move, no? Tapos later on, no, nagkaroon ng desisyon or hatol sa kanyang kaso. Say for example, makukulong ka dahil nag-plea bargain, makukulong ka na lang, ang sentensya na lang ay 6 months to 8 months or
6 to 10 months. Ngayon, dahil matagal ang naging proseso, nagkaroon ng mga suspension, merong mga bagyo, sa dapat sana'y naging schedule, so hindi natuloy, na-reset ang hearing, hindi available yung police, dahil usually sila po yung mga tumitistigo dito. So, napapahaba ang stay sa kulungan. So, pagdating ng panahon na meron ng sintensya, nabuno na po nila yung sintensya sana. And therefore, no, aamin na lang ako, judge. Ayoko nang bumalik sa kulungan, no? Kaya po eto na lang, aamin na lang po ako sa mas mababang offense, no? Katagal-tagal bago dumating sa arraignment. Ano po ba yung arraignment? Arraignment, yung panahon na tinatanong kayo kung ano yung inyong masasabi, kung kayo ba ay guilty, kung ano yung plea ninyo, guilty or not guilty. No, sa pagdating doon, usually, no, ang lawyer ng isang akusado, kung nag-usap po kayo at maaring pasok dito sa plea bargaining, sasabihin, fiscal, pwede po bang mag-plea no, ng lower offense, no, ang aking kliyente? Dos Compañeras. O kaya kung ang lawyer po ninyo ay taga-public attorney's office or PAO lawyer, no, usually ito po yung mga indicted na mga akusado, sila po yung nag-handle, ang PAO po ang tumutulong sa kanila, no? So, yun po ay mga binabanggit na doon, no, para hindi na magtagal. So, again, no, kapag ka po pumayag sa plea bargaining at allowed po ito, no, ibig pong sabihin, kung nabuno na bago pa yung arraignment, bago pa ang plea bargaining, nabuno na yung dapat sana'y sentensya, chances are, makakalaya na din kayo. Hindi that day, pero mas mabilis na po kayo makakalaya. Dos Compañeras. Upon compliance doon sa mga requirements. Ayan. So, kaya po ang nangyayari, dahil nga nabuno na yung sentensya, kapag ka umamin, ilang araw lang, maari na pong makalabas ang akusado. Pero, no, ito po ay hindi lang basta-basta akusado na. Bakit? Meron ka ng record. Ibig pong ano bang tawag doon sa mga doon sa mga nakulong? Ibig sabihin, convict na. Yun yung usual na tinatawag natin na mga convict. Dos Compañeras. Ayan, sabi ni Bert O, yung 1 tablespoon is 15 grams. Madami na po yun. 5 grams ang sinasabi ng batas, no? Yun, para makapasok doon sa available at saka doon sa plea bargaining. Anyway, magandang gabi po muna sa inyo, Bert O. Gayon din kay Raymond Mendoza. Gayon din sa iyo, Peter Albia. Attorney Winnie Mirera, magandang gabi sa iyo dyan sa lalawigan ng Quirino. Gayon din, Frodo the Chihuahua. At magandang gabi sa iyo, Rolly Duque. Magandang gabi po sa inyo. Dos Compañeras. Our Catholic country is toothless in eradicating and punishing drug crimes, but look at our Muslim neighbors who are very strict with drug crimes. Why is this, Attorney Rina? Hindi ko po masasagot ito kasi actually nasa implementasyon po talaga. Kaya lang, syempre, dapat nasusunod pa rin po sa tamang proseso yung pag-implement natin ng batas. Dos Compañeras. Si Magdalena Martin ay nanunood sa atin. Magandang gabi po sa inyo. At welcome home ba? Miss Gael Enriquez, nandito ka na ba sa Pilipinas? Magandang gabi din sa iyo. Marilu Mabale, dyan saan po kayo nagme-message? Susie Arellano. Si Mel Aquino, Taran Del Mundo, and Adela BMC. Magandang gabi. Doon po kayo sumagot sa ating DZRH Dos Compañeras na Facebook page bilang private message. Bongbong Dioso Salvacion, nanunood sa atin habang natatraffic sa EDSA. Mag-iingat po kayo. Dati meron kaming programa, ewan ko kung meron pa ngayon. Meron kaming programa dito sa isa naming FM station. EDSA! Nakakatawa yan. Magandang gabi din sa Herminia Albuna, nanunood po sa atin. Divina Cadiena Rowena Guevara, dyan sa Montalban, Rizal, Joseph Abalos, at syempre si Augusto Tapawan, parang bagong listener natin ito or bagong commenter lang. Magandang gabi sa iyo. Elsie Carillo, nanunood sa atin from Malinaw, Albay. Ay, magandang gabi po sa inyo. Manolito Pasha at Rolando Bravo. Magandang gabi po sa inyo. And thank you very much for watching tonight. Dos Compañeras.
Ayan, so ipagpatuloy po natin. Saan nga ba nangyayari ang mga kasong ganito? No? Binanggit na po natin, usually sa buy-bust operations, may marong nagpapanggap na poster buyer o nagpapanggap na buyer, yun pala, huhulihin ka para lang ma-establish yung fact, no? Na ikaw nga ay nagtutulak ng droga. Yun, nagbebenta ng droga. Tama po ako, no? Yung tulak ay benta. Tama ba ako, JM? Tulak nagbebenta? Yes. Dos Compañeras. Yon. So, yon, karaniwan po doon nangyayari. Pagkatapos, no, nagbebenta. Kaya tawag doon, after nito, di ba, pag nagkaroon ng aresto, syempre, kakapkapan, no? Isa-search yung hinuli doon sa buy-bust operation. So, kaya merong mga nagfa-511. Again, hindi po ito height, no? Kundi ito ay mga probisyon sa ating Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dos Compañeras. Ayan. So, attorney, inaresto po ang asawa ko. Droga daw po. Mabait po ang asawa ko. Siya po ay nagtatrabaho lang. Okay. Actually, ang pagiging mabait po ay hindi depensa sa mga ganitong kaso, no? Dahil ito po ay tawag doon, ito po ay kusang ipinagbabawal ng batas, no? Malum prohibitum ang tawag, no? Illegal dahil ipinagbabawal ng batas because definitely meron pong legal na droga, di ba? Yung mga para sa ginagamit sa medicines, they are also considered drugs, no? Pero ito illegal drugs, no? Na ipinagbabawal po ng batas. So yun pong mabait siya, hindi po siya maaring depensa. Good faith is not a defense, no? Na sa mga ganitong kaso. Dos Compañeras. Which goes without saying po na marami sa ating mga kababayan na nag-aambisyon, nag-aasam na kumita ng kahit papaano. Yung mga pasabay, no? 'Di ba merong mga pasabay or pa-deliver or ano pa ba yung isa, yung ipapakisuyo na o pakiabot ito sa ganitong kaibigan ko or pwede bang dalhin mo ito sa ganito na hindi chine-check kung ano ang laman ng package. Kaya nga po 'di ba sa airport, laging sinasabi merong declaration doon na itong package na ito or yung mga luggage ko na ito ay akin lamang, ako ang nag-prepare nito. Dahil po tinitiyak, no, para matiyak na kung sakasakaling magka-aberya, no, bilang reminder na din na baka kasi magka-aberya kung iba ang nag-pack ng luggage mo o kaya merong mga pasabay sa'yo at baka ito ay may mga illegal na mga epektus, mga droga. Dos Compañeras. So, ibig pong sabihin, kung meron pong magpapadala sa inyo, abay ingat-ingat dahil again, baka po sa halip, no, na kayo ay makatulong o kaya kung halimbawa kayo ay nag-charge, halip na kumita kayo ng kaunting salapi, no, kaunting pera, ay baka ang ending po nito ay disgrasya naman. Bakit? Dahil ito pa ay mga illegal na droga. Dahil natatandaan po ninyo yung ibang kababayan natin, Mary Jane Veloso alone, no, kung natatandaan po ninyo, sa Indonesia, siya po ay nahulihan, no? May pinadala daw sa kanyang droga, sa kanyang maleta. Kaya nga po hanggang sa ngayon, siya po ay nakakulong pa doon. Dos Compañeras. So wag magpapasabay ng mga kagamitan ng mga packages o kung ano man, no? Unless sigurado po kayo, but then again, mahirap pong siguraduhin, ano? Lalo na kung ito ay halimbawa pagkain tapos yung pala ipinalaman dun sa pagkain ni droga. So again, no? Bagaman at halimbawa makalusot kayo dito sa airport sa atin, lalo na kung dadalhin sa ibang bansa, abay mas matindi po ang inyong problema at napakahirap matulungan or makakuha ng assistance kapag nasa ibang bansa na. Dos Compañeras. Yun. So, yun pong pagiging mabait ay hindi po ito depensa. Ang tanging maa-advise po natin sa inyo, sa ating texter, hindi ko na lang po mga babanggitin ang mga pangalan, ano, para lang din po sa kanilang proteksyon. Pero pinakamainam po ay mag-engage na kayo ng abogado o kung hindi man kayo maka-afford ng isang pribadong abogado or private counsel, maaari po kayo mag-coordinate sa Public Attorney's Office. Actually, naka-assist na pala ako sa isang several drug-related cases. Pero because lang wala pong lawyer or hindi available ang lawyer, kaya nag-assist ako sa arraignment lang. Pero hindi ko po talaga sila kliyente. Inassign lang ako ng judge dahil ako yung available na lawyer doon. Dos Compañeras. Kumbaga ay kawang gawa. Nag-assist
lang ako dahil mayroong gustong umamin sa mas mabahabang offense, pero kailangan kong i-explain sa kanya ang implikasyon ng kanyang pag-amin at ano ang posibleng hatol sa kanya. So, yun lang ang experience ko pagdating sa droga. Pero itong mga batas pong ito, ay especially itong 9165, ay common po ito at mahabang talakayan sa law school. Dos Compañeras. Nasa, hindi pa ako sa law school, batas na po itong 9165. Ayan. So, patuloy po tayo sa ating talakayan. Juno Lucina, magandang gabi sa iyo. And Sheila Villanueva, dito po sa amin, nakapagtataka, ikalawang araw after mahuli, makikita mo, gumagala na sila agad. Yun. Hindi po natin alam ang dahilan kung bakit. May mga pagkakataon ang maitatanong mo lang sa magkanong dahilan. O yung iba naman kasi, yung iba pala asset, may mga ganun din naman pong mga pagkakataon. So, attorney, napakamahal pala ng bail dyan. Yes, ang nabasa ko is nasa around 200, hindi po bababa ng 100,000 pesos ang bail kapag sa mga ganitong kaso, kaya marami po ang hindi nakakapagpiyansa. Yung iba nga, kaya sila nagre-resort sa mga ganitong illegal na activities because kailangan ng pangkain sa pamilya. I'm not saying that is correct, pero kapit sa patalim, tapos kamahal-mahal ng piyansa, and therefore iyon tenga sa kulungan. So again, yun pong Section 11 ay bailable. Merong bail recommended kapag nag-resolve po. Tapos useless na magpiyansa kapag number 5, Section 5, because yung ikaw ay useless na magpiyansa kung ikaw ay bailable naman yung 11 pero yung 5 tenga ka pa din, so useless, hindi ka pa rin makalalaya. May mga pagkakataon po, halimbawa na yung abogado ay aktibo, sasabihin ay judge pagpepetisyon para ma-allow na makapagpiyansa. May mga again, ito po ay discretionary, may pagkakataon na nag-grant, pero kung mag-grant man, kamahal-mahal ng piyansa. Dos Compañeras. Kapag ganito daw ba, ang tanong dito, hindi na po ba talaga, hindi na po, attorney sa drugs po ba, hindi na po ba talaga reduced bail po pag petition for bail? Kasi malamang hindi ka na may pagkakataon po kasi na maari kang maaari mong hilingin na pababaan yung piyansa because hindi mo afford, mahina lang yung income mo, so indigent, so may mga pagkakataon pong ganito. Pero kung ikaw ay nagpetisyon because bail is not a matter of right in your case, hiniling mo lang na mapayagan ka makapagpiyansa, malabong mag-grant yung reduction ng bail, makakapag-bail ka pero sa mataas na halaga. Dos Compañeras. Yun, so nabanggit na po natin yung amin laya. Wala pong amin laya talaga. Dahil kapag ikaw ay umamin, sentensya na po ang kasunod noon. At ibig sabihin, dahil umamin ka na, ay convict ka na. Convicted ka na sa kasong isinampa sa iyo. By the way, ito pong bail, ito pong plea bargaining, ito po ay available din sa other criminal cases. But for purposes of tonight's discussion, nakafocus lang po tayo sa drug-related cases. Dos Compañeras. Again, yun pong proseso sa mga criminal cases because wala pong bail, wala rin pong plea bargaining sa mga civil cases o sa labor cases. Ito po usually settlement sa mga civil and labor cases, but sa mga criminal cases, yun pong proseso kung saan ang akusado ay pinapayagan, sa limitadong pagkakataon na umamin sa mas mababang krimen ay tinatawag na plea bargaining or plea bargain. Dos Compañeras.
Sabi ni Rolly Duque, kaya pala 10,000 lang inihingi ng pulis kapag nakahuli ng user. Ikaw naman. Magandang gabi sa iyo, Mang Mar Urbano Aparato, Songgapong. Magandang gabi. Nanonood sa atin sa Quiapo, Nueva Ecija. Dos Compañeras. Okay, meron pa pong mga ibang pinarurusahan ng mga acts, yung syempre importation. Pero pagka sa mga maliliit naman nating kababayan, wala tayong kapasidad na makapag-import. Ito yung mga drug lord talaga, di ba? Yun. So, syempre yung sale, tsaka trade, selling, no, not selling, mali yun. Sale, trading, administration, dispensation, delivery, again, meron tayong kaso na yung pinakisuyo lang, wala siyang alam na yun pala ay droga. So, ingat-ingat po, no? So, yung delivery, distribution, yung pagtutulak, nagbo-broker ka, ay mabigat na kaso po ito. Dos Compañeras. Merong tanong dito, paano po, attorney, yung mga bata na ginagamit na tulak? May kulong po ba yun? Yan po at iba pang ating tatalakayin sa atin pong pagbabalik. Again, sa ating pong DZRH Malakas Promo question, ano ang tawag or ano ang proseso sa mga criminal cases kung saan ang akusado ay pinapayagan na umamin sa mas mababang kaso? Ipadala po bilang private message sa DZRH Dos Compañeras at together with your name and your GCash number, at kung nasaan po kayo, pipili ako ng isang mananalo tonight. Ako pa rin po nagsisolang panyera ng bayan at Attorney Rina Seco. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po nagsasolang panyera ng bayan at Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin yung kasong may kinalaman sa droga, particularly yung 511. Para sa mga na-involve sa droga, may kamag-anak na na-involve sa droga o may kakilala na nakasuhan related sa droga, bagaman at maari po kayo ay inosente, na napagkamalan lang o nagka-problema lang, nadawit lang, familiar po sila sa ganitong kaso. 511. 5 tulak, 11 possession. O nakita sa yun pala yun, yung kanina ko pa iniisip, nakuha sa kanyang pag-iingat. Yun nga pala yun. By the way, doon po sa halimbawa yung nagbibenta ng illegal na droga, pero less than 1 gram, yung mga sinisungot-singot siguro ito na nakasashay, less than 1 gram, pinapayagan po ito yung plea bargain, pero papasok ipi-plea ng Section 12 o ibig sabihin yung possession ng equipment and apparatus. Basta below 1 gram ang nahuli sa inyo. At ang parusa po nito ay 6 months and 1 day hanggang 4 years at fine mula sa 10 to 50,000 pesos. Basta below 1 gram. Yun lang po ang pinapayagan sa Section 5. Dos Compañeras. Kaya lang kasi, di ba, usually marami-rami na ito. Tama ba ako? Gaano ba karami yung 1 gram? Bert O. Alam po niya eh. Anyway, itatanong ko lang po, yung pinsan ko po kasi ay may barkada. Siya po ay nadamay sa drug. May pinsan ko, may barkada. Siya po ay nadamay sa drug raid, ng possession. Ngayon po, ang pinsan ko kasali sa hinuli at nakakulong ngayon. Patay tayo dyan. Dos Compañeras. Yun pong Section 7 tungkol doon sa yung mga visitors ng drug den, yung mga dive and resort, may mga possession na ganyan at napadaan at nahuli, So ito pang mananagot ito ay yung empleyado o kaya naman, bagaman at hindi empleyado, ay knowingly bumisita sa isang lugar kung saan nangyayari ang possession o merong drug den, yun po ay meron pa ring parusa, Dahil sa ilalim po ng batas, alam niyo po ba, 12 years and 1 day to 20 years at ang parusang kulong at nasa 100 hanggang 500,000 pesos ang ini-impose na multa. Dos Compañeras. Kaya again, ingat-ingat po sa mga sinasamahan ninyong kabarkada para po hindi kayo malagay sa alanganin. Kanina parang may binanggit ako, nabasa ako tungkol doon sa kulong, pagdating sa mga bata. Ito yung nirereklamo ninyo, doon sa batas na in-author, in-sponsor ni Senator Kiko Pangilinan dahil yung itinaas yung criminal liability, So, ang question niya, paano po yung mga bata na
age of criminal liability, yung mga bata na ginagamit na tulak, may kulong po ba yun? No? Dito po pumapasok, yung mahalaga, yung tamang paggabay ng magulang sa ating mga anak. Kasi yung minimum age of criminal liability po ay yung 15 years of age or under na at the time of the commission of the offense shall be exempt from criminal liability. Pero magiging subject po siya sa intervention program sa ilalim po ng pangangasiwa ng DSWD, ng Social Welfare Social Worker. Yan. Dos Compañeras. Pero yun pong 15 years but below 18 ay exempt din, bagaman at exempt din sa criminal liability at subject sa intervention program, pero nag-act with discernment. Ibig sabihin medyo kahit paano naiintindihan na niya, no? Napag-isipan niya ito, no? Ay maari pong magkaroon ng appropriate, maisailalim sa appropriate proceeding. So, ang sinasabi po ng batas, yung exemption from criminal liability ay hindi nangangahulugan ng exemption from civil liability. May pananagutan pa din po, no? Dos Compañeras. Again, dyan po pumapasok yung role ng mga magulang sa tamang paggabay sa ating mga anak. Hindi po enough na napapakain natin sila ng 3 beses sa isang araw o napabibigyan natin sila ng baon sa eskwelahan o napapapasok natin sila. Dapat din po ay nabibigyan natin sila ng tamang guide, no? Guidance. Para naman po dun sa mga bata na ginamit, no, ng mga adult, no, para i-perpetuate ang krimen na ito, maximum penalty po para doon sa mga gumagamit ng mga bata o ng mga may kapansanan para i-perpetuate or isulong ang ganitong mga kriminal na gawain. Dos Compañeras. Ang bilis naman ng oras. But anyway, no, yun pong sa Section 12, yung tungkol doon sa sale trading of Section 5 ng Sale and Trading of Dangerous Act, again, no, except of course kung below 1 gram, ito po ay hindi available at hindi din maaring maging subject ng plea bargain. Yung halimbawa a visitor po doon sa drug den ay maari pong mag-plea bargain. Imagine mo, ano, wala kang kamalay-malay. I mean, of course, mahirap patunayan. Dahil medyo, ang tendency po kasi, ano, kapag ganito ang kaso ninyo, alam nyo na, no? Mahirap magbanggit, pero alam nyo naman ang sistema sa atin. Anyway, ang nakakalungkot yan this is a reality. No, kapag ka po yung employee or visitor sa isang drug den, ang parusa po ay 12 years and 1 day hanggang 20 years. Pero maari pong mag-plea bargain, no? Yung bisita, no? Ng possession of equipment and apparatus and other paraphernalia for dangerous drugs sa ilalim naman ng Section 12 ng ating Comprehensive Dangerous Drugs Act. At ito po ay may parusang 6 months and 1 day hanggang 4 years and 10 to 50,000 na fine. Marami pa pong mga ganito. Pero syempre, magaman at mas bababa, the fact is, isa kang convict at syempre, may kulong, may criminal record ka. Dos Compañeras. Pero dahil napakabilis na po ng oras, siguro po ay titingnan natin yung mga sunod na pagkakataon dahil may mga questions pa para sa ating talakayan tonight. Dos Compañeras. Ang daming magandang gabi sa iyo, Zero Dago, magandang gabi. Josefina Fajardo at Manolito Pasha Mar Urbano. Sasagutin ko na lang privately yung inyong question. Si anong pangalan nito? Magandang gabi po sa inyo at maraming salamat po sa inyo sa pasalubong galing sa Davao City kay Raul Antepuesto. Maraming salamat po sa pasalubong na durian at pasalubong na pomelo. Thank you very much and hanggang sa susunod. Dos Compañeras. Babatiin ko na din ang happy 5th anniversary ang mga taga-VR Media, ang Love Radio General Santos City at sa aking partner si Vince Haen at sa lahat ng mga staff ng Love Radio General Santos City at RH News FM ng General Santos City, ang Tuna Group. Happy 5th anniversary sa inyong lahat. Dos Compañeras.
Sa tanong na ano ang tawag sa proseso sa mga criminal cases kung saan ang akusado ay pinapayagan na umamin sa mas mababang kaso, plea bargain, ang sagot or plea bargaining, at nanalo ng 500 pesos tonight. Congratulations sa iyo mula sa Baguio City, Pangilinan. Jan, congratulations sa iyo. Matatanggap po ninyo mula kay Attorney Cam, no? Siya po ang in charge sa pagte-transfer ng inyong panalunan. Ipapadala ko po sa kanya yung pangalan niya, Sir John. Sanser Pertes and Hilo Campo, magandang gabi. Salamat po sa inyong pagtutok, pagsama ninyo sa nagsusolong panyaran ng bayan, Attorney Rina Second. Of course, sa mga nag-a-assist sa atin from time to time, especially si Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano and Miss Gael Enriquez. Nakasama ko rin sa kabilang side si JM Arroyo. Ako po ang nagsasalang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Antabayan ang susunod na programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahahalagang impormasyon tungkol sa ating kalusugan. Dos Compañeras.